Maayong adlaw sa inyo tanan mga palangga. Ito ngayong araw ng pagbabayad namin sa bahay na bibilhin ng aking jusawa. At ito na nga guys, binibilang ko na ang pera. After nito, sardinas ang ulam. Oh no! At binibilang ko na nga ito at baka makulangan. Mahirap na pag kulang, kailangan laging kumpleto. Eto guys, sa edad kong 28, nakabili na ako ng bahay. Kaso nga lang, baon sa utang, sardinas pa ang ulam. Bumili nga pala kami ng bahay kasi nga ang tagal na rin namin ng upahan dahil nga sa pag-uupa halos lahat ng sweldo ko doon na pupunta. Kaya naman ngayon nakabili na kami ng bahay, hindi na kami nangungupahan. Yung imbis na pambayad ko sa inuupahan ko, pwede ko ng pan-chicks. Talaga ba, mang chichiks ka? Sige, gawin mo. Baka sa sariling bahay mo mismo ay mapapalabas kita. Oh no! Hindi yung mangyayari dahil malakas to. Laran ata to. Tingnan natin. Sige, wag na lang pala. Nakakatakot na nga pala. At ako na nga lang ang magbibiyo mga langga dahil kung ano-ano nga ang mga sinasabi ng inyong Kuya Laren. At ito na nga, for the forma na nga ang inyong Kuya Laren sa kasunduan na ginawa ng seller na nagpapatunay na ang inyong Kuya Laren nga ang bumili ng bahay. Nakasaad nga dyan sa kasunduan yung pangalan niya na siya yung nakabili ng bahay at kung sino yung nagbinta at kung magkano yung halaga ng bahay. At kasama din ako dyan dahil ako ang isa sa mga witness at yung aking kaibigan at saka yung asawa nung anak nung nagbenta ng bahay. Bali, 2 kopya nga yan para tig-iisa nga kami nung nagbenta ng bahay at isa din yung sa amin. At sa brown envelope na yan, dyan nga nakalagay yung mga papel ng bahay. Pati yung mga resibo nga ay binigay na din sa amin. Pati yung mga bills nila sa tubig, at yung last bill nila sa kuryente ay nasa amin na din. Bali yung nabili nga namin na bahay ay updated po yan sa NHA. Kaso nga lang, bago na rin ngayon ang kanilang patakaran. Kapag gusto mo nga na ipapalipat sa sariling pangalan mo, ay kailangan nga mag-half payment ka doon sa mismong opisina nila. At yan pa nga ang isa na aasikasuhin namin. Dahil gusto nga ng inyong Kuya Laren na mailipat nga sa pangalan niya, kaya nga mag-half payment kami doon sa opisina mismo. Kaso nga lang, hinihintay pa nga namin yung refund sa amin ng Brea. At hanggang ngayon nga, nag-aantay pa rin kami ng update nila kung kailan ba talaga ang refund namin. Sa susunod nga mga langga ay i-chika ko nga sa inyo kung ano ba yung status ng bahay namin na nakuha sa Brea Homes noon. Pero ma-shortcut ko nga lang mga langga ang storya, ngayon nga ay for the refund na kami at nag-aantay na lang kami ng releasing. Kaso nga lang, wala na namang update sa amin yung taga Brea at palagi nga kami nagpa-follow up sa kanila. Sana nga ma-release na dahil kailangan nga rin namin yung pera na yun. Dahil yun nga ang gagamitin namin na pang down nga dito sa bahay na nabili namin. Bali yung pagbayad nga namin dito sa may-ari ng bahay ay kompleto yan. Kaso nga lang, meron pa nga kami babayaran sa opisina ng NHA mismo. Yung kabuuan talaga na halaga ng bahay sa opisina mismo ng NHA. Sa totoo lang mga langga nung araw na yan ay sobrang saya ko o namin ni Habi dahil nga magkakaroon na nga kami ng sarili naming bahay at hindi na nga kami mangungupahan. Bali late upload na naman nga tayo mga langga dahil yung video na to nangyari nga ito noong October 10, 2024. Bali mag-iisang taon na nga kami ngayong October. Kaso nga lang mga langga, ngayon ko nga lang ma-share sa inyo. At matagal na nga itong nakatambak dito at yun nga sa mga nakakaang vlog ko, sinasabi ko nga na kailangan ko na talaga mambura dahil full storage na nga ako. Kaya kailangan ko nang ma-upload nga to. At para madagdagan na rin ang ating kita. Charis. At pumirma na nga rin dyan si Kuya, yung anak ng may-ari ng bahay. At pati na rin yung mga witness. Alam nyo mga langga, totoo nga yung sinabi ni Habi kanina na pagkatapos nga niyan ay sardinas na lang yung ulam namin. Charis. At syempre, for the tipid-tipid din kami dahil nga kakalabas lang ng malaking halaga na pera sa amin. Plus pa yung pag-aasikaso ng pagpapanotaryo ay kami rin yung nagbayad niyan. Pero naniniwala pa rin ako kay Lord mga langga sa plano niya. Dahil pagkatapos nga ng bayaran namin ng bahay ay sobrang gipit talaga kami to the point na wala na nga kaming pambili ng ulam noon. Pero alam nyo ba mga langga, God will provide. Si Habi ay nag-apply ng SSS loan niya at first loan niya yon.
At alam nyo ba mga langga, na-approve siya. Yun yung time na walang-wala talaga kami. At nung nakuha na nga namin yung pera na galing sa loan niya sa SSS, ayun din ang pinanggamit namin para nga maasikaso yung pagpapanotaryo nung kasunduan. Halos lahat nga ay loan si Habi. Yun bang loan lang ng loan, charis. Puro loan na nga kami mga langga. Pero kahit ganun pa man, nakakasurvive pa rin sa tulong ni Lord. At yun ang lagi naming pinagpapasalamat kay Lord na kahit anong gipit o anong pagsubok man ang pinagdaanan namin o hinaharap, ay hindi niya kami pinapabayaan palagi. Andyan lang siya palagi sa amin. Sa ating lahat, syempre. At ito na nga, for the checking na nga, si Kuya Larry ninyo ng papel ng bahay. Yung mga papel, ayan, chinecheck niya kung kompleto ba lahat. At kompleto naman ang binigay sa amin. At syempre, ang next nga ay ang pagpapanotaryo namin. Kaya gumagayak na kami sa mga oras na yan dahil kami nga ay aalis. Para nga sa pagpapanotaryo. Sa totoo lang mga langga, hindi nga basta-basta ang bibili ka lang ng bahay. Maproseso siya. Kung hindi legal, mabilis lang. Pero kung gusto mo na legal ang lahat, ay maproseso talaga. At syempre kami, hindi naman kami papayag na hindi legal ang lahat. Syempre, hindi naman basta-basta yung halaga ng pera na binitawan ni Jusawa, ni Kuya Lara ninyo. At kapag bumili ka ng mga property, either mapalupa man yan o bahay o kahit ano, kailangan ay dumaan sa legal, wag sa illegal. Dahil alam mo, property na baka magiging bato pa, charis. At ang update ay natapos na namin yung pagpapanotaryo dun sa kasunduan. At ang next naman ay yung pagpapalipat sa pangalan ni Kuya Lara ninyo. Kaso nga lang sa ngayon ay hindi pa gawa ng hindi pa nga namin na fully paid yung bahay sa mismong NHA. Pag ma-fully paid na namin ay yun yung next na process, yung pagpapalipat sa mismong pangalan niya. At nung kinahaponan nga pagkatapos namin sa pagpapanotaryo ay nandito na nga kami sa bahay. Ito yung bahay mismo na nabili namin. Bali tinanggal na nga namin yung floor mat dyan. At winalisan na rin ng inyong Kuya Laren kasi maalikabok. Nakihiram nga lang kami ng walis at daspan sa kaibigan ko dahil wala nga kaming dala nung pumunta kami dito. At nandyan nga yung anak niya, nakikipaglaro pa kay Kuya Laren niya. At makapal nga yung alikabok na nakuha ng inyong Kuya Laren dito. By the way, naka-floor mat to kaso luma na kaya tinanggal na lang. At papalitan nga namin ng bago. At next update nga ay nakalipat na kami dito sa bahay. Dito na kami nakatira. November 24, 25 ang paglipat namin dito. 2024. Bali mag-1 year na kami ngayong November. Bali bago nga kami lumipat dito ay meron nga kaming pinagawa muna dahil yung bubong nga sa kusina ay sira na. At yun nga mga langga ang mapapanood nyo sa next uploaded na mini vlog ko. Ang laki ng pinagkaiba nung nangungupahan pa kami at ngayon na hindi na. Kasi nung nangungupahan pa kami, kung ano yung sira sa bahay, halimbawa may natulo, hindi namin pwedeng ipagawa kasi hindi naman na amin yon. Pero ngayon mga langga, ang dami naming plano na ipapagawa sa bahay. Siyempre sariling bahay na namin. At nung nabili nga namin to ay ang dami ko ng plano agad. Pati nga ang inyong Kuya Lare, nagpaplano na kami kung ano yung gagawin namin, kung ano yung ipapabago namin. At ang bala ko nga dito mga langga ay papagawan ko to ng taas. Magpapa second floor ako dun sa kusina, kahit sa kusina lang. At isa sa mga plano namin ay ipapa-streamline namin yung bubong. At bala ko nga na yung kusina namin ay mataas yun at merong isang kwarto sa taas. At ang balak nga namin, ang CR na yan ay ipapalipat nga rin namin sa kusina. Pero sa ngayon, yan na lang muna. Kasi nga, medyo tight pa yung budget namin at syempre marami din kaming pagsubok o problema na hinaharap ngayon. Pero alam ko na makakasurvive din o malalagpasan din namin to. Kapag makaluwag-luwag na kami ay saka namin ipapagawa yan. Dahil ang gusto mangyari ng inyong Kuya Laren, yung CR ay lipat sa kusina at yung space na yan ay magiging isang kwarto na.
Basta ang daming plano mga langga, kaso nga lang pera na lang ang kulang. Charot. Sa pagpapagawa o pagpaparenovate ng bahay ay hindi rin basta-basta mga langga. Kailangan din meron ka talagang budget para tuloy-tuloy ang pagpapagawa mo o isahang paggawa na lang. By the way mga langga, hanggang dito na lang muna ang ating chika for today ganap. Madamagid nga salamat sa inyo tanan. Hanggang sa muli. Bye!